dinayo ko ang New York City para makilahok sa isa sa pinakaprestigyosong parangal sa telebisyon. Sa Waldorf Astoria ginanap ang 69th George Foster Peabody Awards. Ito ang pinakamatandang award-giving body sa mundo para sa broadcast media. Ang tinaguriang Nobel Prize sa larangan ng electronic media o radyo at telebisyon. At dahil espesyal ang okasyon, espesyal din ang aking paghahanda. Ang nag-ayos sa akin ay isang sikat na makeup artist sa New York City, ang Pilipinong si Irene. Sino na ng mga na-makeupan mo, Irene? Na mga sikat? Oh, I did Angelina Jolie. Oh, bongga. Yes. Talaga? Sa Waldorf Astoria. Jennifer Aniston, Holly Hunter, Kim Cattrall, Liv Tyler. Sa mga hindi pinagpala ng pilis na tayo ng solusyon. Okay, we're good to go. Good to go! Halika dito. Kung inayusan ako ng isang batikang makeup artist, Ang ganda mo! isa namang world-class designer ang gumawa ng aking damit. Si ano ang gumawa nitong dress na to? Si Oliver Tolentino, yung isa sa mga na-feature natin sa OFW Diaries. Proud siya dito kasi yung material ng dress ay pinya, which is a very, very Filipino fabric. Thanks very much. Thanks. Bibigay daw muna yung award. Ibibigay daw yung award. Sa Peabody nagtipon-tipon ang pinakarespetadong broadcast journalist sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad ni Diane Sawyer, veteranong anchor ng ABC at Peabody awardee. Siya rin ang host ng awarding ceremonies. Nakasama rin namin si Forrest Whitaker, isang sikat na aktor sa Amerika. Congratulations. One more. That commitment to excellence is what the Peabody Award stands for. At nang simula ng awarding ceremony, ang kauna-unahang binigyan ng parangal ay walang iba kundi ang sikat na TV show na Glee. Critics write about our show sometimes and they say it's completely unrealistic, and they are correct. Kinilala din ang dokumentaryo ng HBO na Thrilla in Manila at maging isang report mula sa BBC. The clinic we stayed at, George, burns down in the early hours of the morning. Mula sa mga bigating international broadcast networks ang mga kalahok, kaya nang bigyang parangal ang dokumentaryo ng Eyewitness, nag-uumapaw ang tuwa na aming naramdaman. Sa mahigit 30 awardees kasi sa iba't ibang panig ng mundo, 3 lamang ang mga asyanong bansa na nakatanggap ng Peabody Award ngayong taon. Ilang libong milya mula sa Pilipinas, narinig sa Estados Unidos ang storyang aming ginawa tungkol sa ambulansyang depaa ng mga taga-Mindoro. Mahigpit ang selection process ng Peabody. Ayon nga sa mga organizers, ang tanging criteria nila, excellence. Kaya naman isang napakalaking karangalan ang makatanggap nito. And here to accept is host and writer, Cara Patria C. Devi. Thank you to the Peabody for this honor. Thank you to my network GMA7 and to my brilliant Eyewitness team. Thank you. Ambulansyang Depaa, Ambulance on Foot, is more than just a documentary about poverty. It is a testament of the Filipinos' compassion and spirit of community. In Tagalog, we call it malasakit. It is a unique Filipino trait which makes heroes out of ordinary Filipinos. It is a trait that makes all Filipinos very proud of their nation. Thank you again. Thank you very much. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas. This particular report really stood out in terms of what we consider to be world-class journalism. So while it speaks to a Filipino audience,
with a story that's very local, regional. We really felt that the standards of the producers, of the reporter, on-camera reporter, the writing, photography, resulted in a story which spoke to people far beyond the Philippines and brought the Philippines into our homes. Kung sa dokumentaryo na ipakita natin ang kabayanihan ng mga Pilipino, hanggang sa entablado, sinigurado ko ring madala ang ganda ng disenyong Pinoy. It's a native Filipino, it's called piña. Hindi lang kasi ang dokumentaryo namin ang naging bida nung araw na yun. Marami rin ang humanga sa aking kasuotan. Very nice cake. Thank you, thank you, thank you. Ang ganda daw ng dress ko. Ilang beses akong nilapitan para lang itanong kung saan galing ang aking damit. Pineapple. It is! Really? Yeah, wait, what? Pineapple. Pineapple fiber. It's a special fabric that we make in the Philippines. It's incredible. Yeah, it's beautiful. Yeah, it feels good too. Yeah, yeah. How's it taste? Sweet! At syempre, ipinagmalaki ko na gawa ito ng isang sikat na Pinoy designer sa Amerika, si Oliver Tolentino. Piña. Piña. Okay, I was a Filipino friend who asked her. Yeah. The guy who did this is Oliver Tolentino. Nakilala ko si Oliver noong amin siyang ipalabas sa OFW Diaries. Nagbukas na siya ng sarili niyang shop sa Los Angeles, California, at ilan na ring celebrities ang kanyang nabihisan. Pero ang pinakamalaking parangal na natanggap ni Oliver ay ang maging finalist sa 2010 Oscar Designer Challenge, isang kompetisyon na itinatanghal ng Academy Awards para sa mga designers. Hindi nakapagtataka na napili si Oliver bilang finalist dahil talagang bukod-tangi ang kanyang mga disenyo. At ang pinaka-espesyal pa rito, lahat ng kanyang obra gawa sa pinya. You know, as a Filipino designer, I'm very proud of our local fabric, which is pineapple. So this is the least thing that I can do with our country to promote our local fabric, which is pineapple. Siyempre pa, lalong ikinagagalak ni Oliver na hindi lang sa Oscars bumida ang kanyang obra, kundi maging sa Peabody Awards. Kung nadadamitan ko nga yung mga Hollywood stars here on the red carpet, bakit hindi natin suportahan ang kapwa Pilipino natin sa red carpet? And Cara is such a nice person, and gagawin ko to over and over again kay Cara kung sakasakali makakuha siya ulit ng award, because she's a nice person, and I'm so proud of Cara because of giving our country a name in Peabody Awards. Kaya sa aking pag-akyat sa entablado, taas na ukong ipinagmamalaki ang husay ng mga Pilipino. Hindi lang tayo mayaman sa pagmamalasakit at kabayanihan, mayaman din tayo sa talino at talento. Mga katangiang talaga namang maipagmamalaki saan man sa mundo. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin. OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Kapuso, sa amang sulok ng mundo, ito ang kwento mo. Mula po dito sa New York City, ako po si Cara David. At ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. So, binabati ko yung pamilya ko sa Pilipinas, yung anak ko at asawa ko at mga kaibigan ko sa Pilipinas. Hello, kumusta sa Bohol? At least kayo sa lahat. Okay, binabati ko lahat yung mga nasa Tarlac. Kumusta kayo lahat dyan?